Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisado, mabilis lang to. Higit sa kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat iprioridad ng Administrasyong Marcos ang mataas na presyo ng mga pagkain. Ayon yan sa latest survey ng Social Weather Stations. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Inflation, korupsyon, sunod-sunod na kalamidad ang ilan sa mga hamon na kinakaharap ng bansa ngayon. Unti-unti itong tinututukan ng pamahalaan. Pero kung ang ordinaryong manggagawa ang tatanungin, sa akin yung korupsyon para kasi malaki ng pera na wala sa Pilipinas. Yung mga bilihin kasi masyadong mataas tapos hindi kaya sa budget. Dapat talaga mababaan. Nag-OFW po ako eh. So kung matitigal ang korupsyon, hindi na namin kailangan umalis. 'Di ba? Dito na lang. May magandang trabaho, maayos na pasahod, 'di ba? Tao kawawa mahirap. Biro mo pupunta sa naglalakad lang papunta doon para lang makakuha ng gamot. Wala pa. Kawawa talaga sila. Yun lang po masasabi ko. Help po. BBM, help. tinanong ang 1,500 katao kung ano sa tingin nila ang mahalagang pambansang issue na dapat pagtuunan ng pansin. At lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS na ang mataas na presyo ng pagkain ang pangunahing issue na nais ng publiko na matutukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa survey na isinagawa mula September 24 hanggang 30, 2025, lumalabas na 56% ng mga Pilipino ang nagsabing nais nilang bigyang prioridad ng administrasyon ang pagpapababa ng presyo ng bigas, karne, isda, gulay at iba pang pagkain. Bukod sa usapin ng presyo ng pagkain, 31% ng mga Pilipino ang nagsabing nais nilang tutukan ng gobyerno ang paglaban sa korupsyon. Sa gitna yan ng mainit na investigasyon sa umano'y sistematikong korupsyon sa mga flood control projects ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang nakaupong mambabatas. 7% naman ang nagsabing dapat unahin ang pagbibigay ng sapat na edukasyon. 4% naman ang naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ng public health facilities. Samantala, 3% ng mga respondents ang nagsabing wala silang sapat na kaalaman para magbigay ng opinyon. Kinomisyon ng research firm na Strat-Based Group ang naturang survey na may margin of error na plus or minus 3%. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa ating ulat panahon, nabuo na bilang isang bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Tatawagin itong Bagyong Salome. Signal number 1 at 2 nakataas sa extreme northern Luzon. As of 10 a.m., namataan si Bagyong Salome 255 kilometers hilagang-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May dala itong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong 70 kilometers per hour. Gumagalaw ito patimog-timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Region at Cagayan. Signal number 1 naman sa Batanes, western portion ng Babuyan Islands at northwestern portion ng Ilocos Norte. Sa rainfall forecast, nasa yellow warning ang Batanes. Pinag-iingat ang mga residente na malapit sa mga ilog at baybayin sa banta ng pagbaha at landslide. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Salome Biyernes ng gabi. Sa iba pang mga mabibilis na balita, 13.2 million pesos na halaga ng smuggled carrots na sabat ng Bureau of Customs. 2 Malaysian national arestado sa kasong human trafficking. At bukod sa dock, cover and hold, alamin ang iba pang mga dapat gawin sa oras ng lindol. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.